so amin na midang nga babag sa wanam isang na kami Lord God na dapat na dara na po ni Jesus paswa. Our last topic to the 16 fundamental truths. Huling topic na po natin. I-review uli natin. Yung unang fundamental truths natin ay, ano yon? The Bible is inspired. Number 2, ano yon? Yung the one true God. Then next, the deity of Christ, the fall of man, the salvation of man. Ano pa? The ordinances of the church, that is number 6. Number 7, the baptism in the Holy Spirit. Number 8, the speaking of the initial evidence of the baptism of the Holy Spirit, which is the speaking of other tongues. And then we have the sanctification. We have the church and its mission. Okay? And we have also the church and its mission. Ano pang sumunod doon? The ministry. Anong sumunod sa ministry? Dapat kabisado natin yon. Divine healing. And then we have the, anong sumunod? The blessed hope. The rapture. And after that, the millennial reign of millennial reign na ba? The millennial reign of Christ. And ano yung pinag-aralan natin nung Sunday? Hala. The final judgment. Okay? And we are now in the number 16. So, matatapos na natin. Number, yung 1 to 15, dapat tandaan natin yon. Sa mga Filipino Assemblies of the Firstborn member, we need to know our fundamentals. Amen? At hindi lang natin kabisado. Alam natin ang nilalaman. Knowing what we believe. Okay, so punta tayo sa ating pag-aaral. Punta tayo sa the new heaven in the new earth. The new heaven in the new earth. That is the fundamental truth number 16. Alala ko po, sabi ng isang nag-exam, kasi pag mag-exam kayo, yung mga pastor, gustong magpastor, nag-exam kasi dito. Pag nag-exam po, ay talagang isa sa mga nilalaman ng examination ay yung 16 fundamental truths. So, doon kinukuha yung examination. So, you need to know your doctrine, ano ba talaga ang paninampalataya natin. Na baka damagan na kanya niya, ano nga ang kwan ninyo?
Ano nga ang pananampalataya ninyo? Ano ang tenets of faith ninyo? Alalahanin natin na we have 16 fundamentals. Ngayon, ibig sabihin, yun ating sinasampalatayanan. Yun ang ating katuruan. Yun ang ating doktrina. Okay, bago tayo dumako doon, may mga tanong kayo. Do you have question sa mga pinag-aaralan natin? Oh, may tanong ba kayo? Bago tayo dumako sa last? Okay. May lagay sa PowerPoint, no? Oo. Kung absent. Okay. Okay. So, siguro, maglalagay tayo dyan ng kwan. Ipatatarpulin natin yung vilip natin. Ilagay natin dyan. Para kabisuduhin ninyo. At hindi lang kabisuduhin. Dapat alam nyo yung pasikot-sikot nito. Okay. Baka may pumunta sa bahay ninyo, hindi nyo na alam kung paano i-depensa yung pananampalataya ninyo. Marami na pong nangyari sa ating church, di po ba? Meron pa mga Sunday school teacher na wala. Ano na nga siya ngayon? Okay. Saan na siya naglilingkod? Naglilingkod na siya sa maling Kristo. Kaya kailangan alam natin yung doktrina natin. So let us go to the final kung wala pa kayong tanong. Okay, the new heaven and the new earth. Open your Bible to the book of Revelations, chapter 21 and 22. Sabi ko, basahin ninyo yan last Sunday, di ba? I hope na binasa niyo ito. Okay, pero isa nga po muna ang bumasa ng 2 Peter, chapter 3, verse 13. Sa pong bumasa? Okay. Ano nakasulat? Okay, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na kanyang paghaharian kasi yon ang kanyang pangako. And of course, the description of that new heaven and the new earth is found in Revelations 21 and 22. Anong nakalagay sa 21? Sabi niya, and I saw the new heaven and the new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there is no more sea. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. Purihin po ang Panginoon. Now, in our study, sa ating pag-aaral, there are three heavens revealed in the Bible. Okay, the first is the atmospheric heaven. The atmospheric heaven. Yan. And it is written in Genesis chapter 1, in Daniel 7:13, the surrounding. Ito yung tinatawag na atmospheric heaven. Okay. Pag lumutang ka na, heaven na yon. Okay. Hanggang sa starry heaven. Ang pangalawa ay yung starry heaven. In Genesis chapter 1 verse 14 to 18. Yun yung mga teksto natin. Okay. At ang pangatlo ay yung throne of God. Okay. The throne of God and all believers who have died. 2 Corinthians 5:8 and Philippians 1:23. Okay. Yun yung sinabi ng Apostol Pablo. Mayroon pa siyang sinabi doon sa 2 Corinthians 12:1-4, for I know a man 14 years ago was caught up to the third heaven. Sabi niya doon, whether it was in the body, I do not know. God knows. Hindi ko alam kung siya ay nasa katawan o anuman. But alam ng Diyos. I know 14 years ago. And most of the Bible scholars ay testimony ito ni Apostle Paul because let us remember 2 Corinthians, isa sa nila naman ng 2 Corinthians is Apostle Paul is proving his apostleship na pinagdududahan ng mga mananampalataya sa Corinth.
And that's why he is proving. At one of his testimony, I know a man 14 years ago, he was caught up in the third heaven. Ayan. Diba? So, nakita natin na yun yung isa sa mga verse natin. Okay, after the final judgment, the white throne judgment, God will make a new heaven and new earth. There are two views regarding this new heaven and new earth. May dalawang pananaw ang mga Bible scholars. At titignan natin saan ba ang pananaw natin. Saan ang mas malapit na pananaw. Okay. Number one ay yung so-called na yung renovation. Renovation theory. Sabi nila, yung ito ay sinusuportahan nila sa mga teksto na ito. Psalm 78:69, Psalm 104 verse 5, 125 verse 1 and 2, na nagsasabi doon na the earth is established forever. The earth is established forever. At sabi niya, pati yung Ecclesiastes 1:4, the earth will remain forever. Kaya sabi nila, hindi raw ito magpapasaway. Kasi sabi doon sa Revelations chapter 21, the heaven, sabi niya, at nakita ko ang bagong langit, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam na. Kaya sabi nila, hindi talaga ito nawala. Ito ay na-renovate lang. Okay, so yun yung pananaw nila. So pag-aralan muna natin. At sabi nila, in 2 Peter chapter 3 verse 10 to 13, isa nga po ang bumasa. Ito yung view nila na renovation. 3:10 to 14. Isa nga po ang bumasa doon. Okay. Isa rin pong bumasa, maghanap na sa Matthew chapter 5 verse 18. Ito yung mga views nila. Okay. Pag-aralan natin pag-unawan natin yung view. Ano ba talaga? Itong earth na ba ito ay mawawala? Oo, marirenovate lang. Yun ang katanungan natin sa new heaven of the new earth. Okay, ano ba pananaw natin? Okay, nakahanap nyo na ba? At basahin pakibasa po. Mayroon na pong nakahanap. Pakitayo. Oh. Parang hindi nyo nakabisado mga Biblia ninyo. Okay. 2 Peter chapter 3 verse 10 to 13. Basa. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Verse 11, at dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Verse 12, habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Verse 13, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katuwiran sapagkat ganoon ang kanyang pangako. Verse 14, kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Praise God. Okay, that is good news, di ba? Good news, translation yan, magandang balita. Ano yung sabi sa verse 10? Okay. Praise. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Okay. Kansya, mawawala kaagad sa magandang balita.
medyo nag-conclude kagad siya na mawawala. Sa King James, datapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyon ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, Mike, at ang mga sandali. bagay sa langit ay mapupugnaw Mike, sa test lang. matinding init. Oops. At ang lupa at mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Let us look the difference. Masusunog, doon sa magandang balita, mawawala. Ayan. Kaya, bakit ko ininkalkit ito? Para makita natin yung iba't ibang mga version ng Bible. Ano yung mga pagkakaiba? Okay, patalastas. Kasi nga naman, ang mga Bible interpreter, ganito po yan. Mga translator. Hindi basta-basta kasi tinatranslate ang Bible. Yung mga nag-aaral ng BRIMS, yung sa PBS, sa Philippine Bible Society. Sino ba yung mag-aaral? Si brother mo, di ba? Ang pag-translate ng Bible, ang akala ko noon kasi ganito. From English, itra-translate sa Tagalog, hindi. Hindi ganon. From the original writings ng Greek, itra-translate yan sa lingwahe na gustong pagtranslatean. At ano ang gagawin nila? Review ako lang. Ang gagawin nila, sila po ay maghahanap ng mga Ilocano translator. O, halimbawa, Ilocano ang itra-translate o Tagalog. Okay. Kukuha sila ng mga Bible scholars sa mga iba't ibang Tagalog-speaking provinces. O kung Ilocano naman, sa Ilocano-speaking provinces. Bakit? Kasi magkakaiba yung mga salita. Kahit na magkakaparehong Tagalog o kahit magkakaparehong Ilocano. Bigyan ko kayo ng sample sa Ilocano na lang. Yung gulong. Anong Ilocano ng gulong? Pilid sa Pangasinan at sa Ilocos Sur. Alam nyo ba na sa La Union, Ilocano din sila? Alam nyo yung Ilocano ng pilid sa kanila? Ng gulong sa kanila? Bukol. Bukol. Pumunta ka sa... Hindi Bisaya. Ilocano nga eh. Ilocano nga eh. Punta ka sa Isabela, ang sabi nila, dalig. May pagkakaiba na pilid, bukol, dalig. Pare-parehong mga Ilocano speaking. Ano ang tama doon? Lahat ay tama. Kasi yun yung pananaw nila. So maaaring yung nag-translate ng magandang balita na Bible scholar at yun ang sinundan sa magandang balita at yun ang sinunod ay kasi ano bang Tagalog speaking province? Bulacan, Manila, Rizal, Laguna, Batangas. Alam niyo ba na iba't iba rin ang mga Tagalog ng mga ito? Mayroon ding pagkakaiba. Mayroon ding mga pagkakaiba. So maaaring yun ang ginamit. Okay. So pareho lang yung tinatalakay. Tignan natin, pag-aralan natin. Kasi sa King James ganon. Okay. So masusunog, sabi ng Bible. Alam niyo ba na sa text na ito, sa 2 Peter, ay ginamit yung salitang parelos sontay, na ang ibig sabihin ay disappear. At pwede rin sabihin pass by o pass through, dumaan, lumipas. Pwede rin i-translate yun. Okay. But the other passage na ito ay mayroon ding same Greek word also means come to an end. Natapos na. Na mababasa ito sa Matthew chapter 5 verse 18 and Mark 4:24-35. So yung salitang Griego na nai-translate na disappear na nanggaling sa salitang Gregong paresontai ay pwedeng i-translate din na natapos na. So marami siyang translation, di ba? Gaya parang synonymous lahat. Pwede rin gamitin yon. The word destroy, okay, lutisitai, okay, sometimes means to lose, to break. Okay, yung to lose ay yung
Mapalaya. O to break ay yung talagang masira. Okay, pwede yun. To break. Okay. But it also means tearing down. Yung talagang pabagsakin mo, gibain mo, pwede rin yun na translation niya. Kaya naman, pwede rin bring to an end. Tatapusin na. So, ito yung mga nagamit doon sa 2 Peter na salita. Ito ang mga synonyms niya. Another word ay teketai. Teketai na ibig sabihin, to make it liquid, to melt away. Yung matutunaw siya. Kaya nga, yung mga igurot daw, hindi. Joke lang yun pala. Okay. Huwag ko na sa wending. May isang tao raw, hindi natin alam kung anong lahi. Tagabundok siya, napunta siya sa kapatagan, nakakita siya ng ice, yung solid, yung black. Sabi niya, wow, ang ganda nitong hasahan na ito. Madala ko nga sa tribo. So, inilagay niya sa sako. Sabi niya, ngayon lang makakikita ang aking tribo ng ganito kalaking hasahan. Tapos, transparent pa. Ayun, di ba? Ipinunta. Nilagay doon sa istribo. Nung bumaba siya sa bus, kukunin niya, wala na yung natunaw, naging liquid na. Sabi niya, grabe. Grabe yung mga magnanakaw sa kapatagan. Kahit nasa istribo na, ninanakaw pa. So, hindi niya, natunaw na. Parang yon, yung melt away. From liquid into, from solid into liquid. Parang matunaw. Okay. So, ito yung ginamit din. Natunaw, sabi niya. Natunaw. Okay. Melt away. Kung titignan natin, sa record po ng New Heaven and New Earth, sa 21:1, sabi niya, nakita ko, sabi niya, ang bagong langit. Diba? Balikan natin ang Revelations 21. Okay. Revelations 21, verse 1. And I saw the new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth were passed away. Sabi sa Tagalog ay, sapagkat ang dulo na pa ay naparam, nawala na. Okay? At ang dagat ay wala na. So makikita natin na there was no longer sea. So makikita natin, the word new in this verse is from the Greek word kainos, which sometimes means renewed. Pwedeng nabago. Yung kainos ay pwede rin i-translate na nabago. Renewed. Okay. Ngunit sa Bible, karamihang ginagamit ito bilang yung tinatawag na brand new, unused, new in quality, unknown. So ginamit ito sa karamihan sa verse sa Matthew chapter 8, 9, verse 17, Mark 2:21 at Revelations 21:1. Ang ginamit dito, ang translation dito ay bago. Hindi renewed, bago. Kaya makikita natin na ang mga proponents ng renovation theory, in-interpret nila, yung view pa rin ng renovation, in-interpret kasi nila na ito ay, yung apoy ay purifying. Nag-purify lang. So, in-interpret nila yung fire doon, that, ano bang nakalagay sa 2 Peter chapter 3, verse 8? Pagkibasa nga yung 8 to 10. Okay. 8. Okay. Sagutin natin yung yung pananaw ngayon ng mga renovation theory. Saliksikin natin. So, ang new heaven at new earth ba ay ito rin? Marirenovate lang. Yun ang tanong natin. O talagang mawawala ang mundong ito at mapapalitan ng bago? So, yun ang pinag-aaralan natin. Because okay. Sino po ang babasa? Apay, di kayo tagbasa? 2 Peter chapter 3, verse 8 to 10.
Mhm. Hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay ay naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamumuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Okay, thank you. Thank you, sister. So, makikita natin doon na itong mga renovation theory, yung humahawak ay may pananaw na ang earth ay marirenovate lang, masusukan. Ang pananaw nila sa fire dito ay purifying. Purifying lang. Ipo-purify niya lang ito, lilinisan niya, so masusunog, malilinis, mawawala na yung lahat. Okay? Parang marirenovate nga lang. Pero nakalimutan nila na ang apoy din ay used for burning up. Ano yung burning up? Yung tutupukin niya. At kung pag-aralan nating mabuti, yung 2 Peter chapter 3, sinabi niya doon na, anong sinabi doon sa 10? Mag-particular tayo sa 10. Isa-isahin nga natin. Dublin yung basa, tingnan. Ang sabi sa 10 ay, okay, balikan nga natin yung 10. Okay, iba't iba yung version natin, ano? Tingnan ninyo yung mga version ninyo. Sa akin, King James ang ginagamit ko. Sa aking Bible app. Okay. Okay, so 2 Peter. Chapter 10. Focus tayo sa 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with great noise, and the element shall melt with fervent heat. Okay. Darating araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan at araw na yan ay mapaparam kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa init ng hangin. Wow, mapupugnaw pala ay maliliquidate. Mapupugnaw. Melt away. Matutunaw. Yun ang ginamit dito sa King James. Ewan ko sa Magandang Balita, anong ginamit yan? Hindi, sa kaninang binasa mong Tagalog. Matutupok. Matutupok ang araw. Matutupok. Di ba? Kaya burning up. Masusunog nga. Hindi lang malilinis. Matutunaw. Oo, mawawala. So, yun yung ginamit dito. So, makikita natin na para bang hindi nakita ito ng mga renovation theory advocate. At yung ginasabi nila sa Ecclesiastes chapter 1 verse 4, okay, ay nandun pala, okay. So, yung Ecclesiastes 1:4 na sinasabi nila, generation come and generation go, but the earth remains forever. Ay, magre-remain ang earth. Aalis ang mga henerasyon. Pero ang earth magre-remain. Okay. The writers of this verse, making contrast between the generation to come and the earth is still here. Ang kinakwan lang naman ng writer. Sino bang writer ng Ecclesiastes? Okay. Sino? Sino? Si Brother Solomon. Brother Solomon, yun ba talaga ang pananaw mo ng isulat mo, ang Ecclesiastes? Na ang mundo ay mananatili o yung henerasyon lang? Okay. Tanungin niyo si Brother Solomon. Okay. Yun ba yun, Brother Mon? Okay.
ang pananaw ni King Solomon, hindi si Brother Solomon, si King Solomon, ang pananaw niya doon, yung ang henerasyon ay mawawala. Yung paglipas ng panahon, nandito pa rin ang mundo, kaya lang ang henerasyon ay mawawala. Hindi niya tinotalakay dito yung tungkol sa earth. Okay, ang tinotalakay niya, okay, he is not telling us that the present earth will never change. The word forever, okay, in Hebrew, leolam means the start, future, especially with the speaker does not see an end. Hindi niya kasi nakita yung katapusan. Ang nakikita niya lang yung present. That all under the sun, things under the sun is meaningless, walang kabuluhan. Di ba yun ang sinasabi niya lang naman sa Ecclesiastes? So, hindi po niya sinasabi na nandyan lagi ang earth. Okay. Hindi niya nakita itong nakita ng mga ibang ipinakita ng Diyos kay John at kay Peter na mawawala ang mundong ito. Hindi niya nakita yon. Okay. Okay. At sa ating pag-aanalisa, pupunta tayo sa pangalawang pananaw. Ito naman yung theory na brand new earth theory. Okay. So, makikita natin that in the beginning, you laid the foundation of the earth. Sabi sa Psalm 102. Ito naman yung mga verses nila. Psalm 102, verse 25 and 26. Okay, sabi sa English, in the beginning, you laid the foundation of the earth. And the heavens are the work of your hands. Okay, maliwanag dito. They will perish, and there was no place for them. Saan nakasulat yon? Okay, tingnan natin sa Tagalog. Basahin nyo nga yun sa Tagalog. Psalm. May verse yung kabila, may verse din yung kabila. 102 verse 25 to 28. Sino nakahanap? Tagalog. Tagalog. Lahat ay lilipas. At tulad ng damit, lahat ay kukupas. Sila'y nag-uubaring parang kasuotan. Ngunit mananatili ka at hindi magbabago. Walang katapusan ang mga taon mo. At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan sa pag-iingat mo, sila'y manananahan. Okay, lahat magbabago, lahat lilipas, lahat mawawala. Ang tanging ang Diyos ang mananatili. Di ba? Yan ang in-explain yan sa 102 verse 25. Okay. Like clothing, you will change them. Sabi niyan, they will perish. Lahat mawawala. Even the earth, mawawala. Sabi niya rito, the heavens and the work of your hands, they will perish, but you remain. Sabi niya doon. Di ba sabi rin ng Jesus Christ, heaven and earth will pass away, but my word shall remain. Diba? Sinabi rin ni Jesus Christ yun. At sa 2011, sabi niya, then I saw a great white throne, sabi niya doon, and to him who was seated on it, earth and sky fled from his presence, and there was no place for them. Ang langit, okay. Sabi niya rito, ang earth, ang mundo, at ang kalangitan, sabi niya roon, ay tumakbo at walang lugar para sa kanila. Okay. And Revelation 20:11, the heavens will disappear with the roll of element will be destroyed. Sabi niya doon sa 3 si Peter. So, the passing away of the present earth and the new heaven is to give way for the creation of the brand new earth and brand new heavens. Kasi na-renovate na noon ang earth. We go to our dispensation, yung tinatawag na gap theory, doon po sa Genesis chapter 1, verse 1 and 2. Diba? God created the heavens and the earth. Pagkatapos pagdating ng verse 2,
And the earth was formless and void. In Hebrew, tuhu buhu. Na ibig sabihin, formless, void, and darkness covered the earth. And the Spirit, the Rupak Elohim, moved around the surface of the earth. At sinabi, let there be light. Diba? And the cosmic light appear at natunaw ang ice pack na bumabalot. Na gaya ng sinabi natin nung pinag-aaralan natin yon, imposible yung doktrina ni Charles Darwin, na evolution theory. Bakit? Imposible yon. Bakit po? May mabubuhay pa doon sa napakadilim at balot-balot ng ice pack. No. So, magkikita natin na nagkaroon na ng renovation. Yan po, many renovations, even in the flood, dun po sa universal flood, di po ba? Na kahit sa pag-aaral natin, sino ang master dito ng Araling Panlipunan na teacher? Wala. Si Madam Flora? Wala si Madam Flora. Okay. Di ba, nung unang panahon, paano nagkaroon ng ang mga unang sinaunang tao dito sa Pilipinas? Because of the land, bridges. Ano ang unang pumunta rito sa Pilipinas? Mga, Sos, di nyo lang marami palipunan ninyo. Mga Aitas, sumunod ang mga, di ba? Indon, tapos, Malay. Balikan ninyo ang araling palipunan ninyo. Sila daw mga sinano. At saan sila dumaan? According to our araling palipunan history, dumaan sila sa mga land bridges. At sabi nga, bakit nawala mga land bridges? Because of the universal flood. Diba? Kaya nagtataka ka, kahit ako po, nung pumunta po ako ng Pangot Pilar Abra, that was my first time to go to Pangot Pilar Abra, yung church natin doon. Habang nandun kami sa daan, kasi naglalakad kami sa bundok, maakyat kami ng bundok, 2 oras ka na umaakyat sa bundok, naglalakad. Meron kaming nakikitang mga fossils, na yung mga fossils na yon ay mga sea creature. Bakit nasa tuktok ng bundok? Meaning to say, baka nadala noon, yun nung, sabi naman, baka ito yung mga patunay na mayroong talagang universal flood na nangyari. Di ba? And it was written in the Bible. So, ibig sabihin, noon pa man, mayroon na mga renovation ng earth na nangyari. Pero dito, sabi niya, matutunaw na. It will melt away to pave away the brand new heaven and the brand new earth. Okay. Okay. Babalikan uli natin. The tabernacle that was built during the time of Moses and was built during the time of David at naging temple kung saan sila nagpupuri. Di ba sabi ko sa inyo, sa tribulation time, it must be restored kasi ang temple worship ay muling maibabalik. Hindi ito yung tinutukoy na new heaven and the new earth. Iba yon. Because the tabernacle is only for the Israel na doon sila naggagather. Okay? Kaya nagkaroon sila ng temple. Kaya napakalaga sa kanila yung temple. Kaya hanggang ngayon, pinagdidibatihan doon sa Jerusalem kasi sabi ng mga kapatid natin mga Islam, sinasabi nila na yun daw yung pinagpatayon nila ng kanilang mosque ay doon daw yung dating Solomon's Temple. Pero nagkamali sila. According to archaeological discovery, hindi. Nasa labas pala sila ng gate, ng wall, ng pader. Labas pala sila. Kaya ngayon, sabi ng mga balita, hindi ko, gusto kong karing pumunta ng Israel eh. Kaya na may mag-sponsor sana sa akin. Pumunta ng Israel. Okay. Para mabisita ka, yun ang unang kong bisitahin, yung mga archaeological discovery na kung saan nakita na raw nila na nandun daw yung dating kinatatayuan ng templo ni Solomon. Brother mo, yung templo mo. Okay, so dun daw. Okay, so iba yon. The new heaven and the earth is described. Okay. Wala na, kasi the altar now is in the throne of God. Okay, throne of God na, di ba? We will worship
Him forever and ever. Temporary lamang ang mga yon. Okay? Temporary lamang. Ito, mawawala rin itong templo natin. Mawawala rin, di ba? Mawawala rin ito. Kaya, all things on earth will pass away. Okay, so yung titignan natin, sabi niya sa Revelations chapter 2, balikan na natin ang Revelation. Okay, balikan na natin ang Revelation. Punta na tayo. Binasa niyo ba talaga ito? O hindi? Nakalimutan ninyo. Pero hindi niyo nakalimutan yung Facebook ninyo. Okay. Sabi niya dito, at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit ay ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos, na naghandang gaya ng isang babaeng kasintahan. Okay. Okay. Kasintahan na nagkagayak talaga sa kaniyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ito na, yung sinasabi mo, Brother Juan, tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging bayan niya at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. This is now the forever tabernacle of God that He will be with us and He will be our God. Okay. At, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Paruhin pong Panginoon. Hindi ba kayo magkakaroon ng pag-asa rito at lalo pang maging masigasig? Lahat ng mga kalungkutan natin, lahat ng mga iyak natin ay maaalis pagdating natin doon. Purihin po ang Panginoon. Amen. Umiiyak tayo. Kaya nga may awit, sometimes we cry together, sometimes we smile. Di ba dito sa church, minsan umiiyak tayo? Kaya nga sabi nila, itong mga born again nito, parang mga baliw. Minsan nagiiyakan, minsan nagtatawanan. Di lang nila alam that we enjoy the very presence of the Lord. Pero ang sinasabi rito, oo, darating ang mga kalungkutan sa ating mga buhay, grief. But soon and very soon, praise God, papahirin ng Diyos ang luha ng kanilang mga mata. Naalala ko may pastor noon, nung bata-bata pa ako sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya, nag-preach siya sa isang funeral service, sabi niya, naniniwala ba kayo na ang Diyos ay may malaking panyo? Hanap ako sa Bible. Ako noon, talagang mapaghanap ako sa verse. Kahit hindi sabihin yung verse, talagang sasabihin yung word, maghanap ako. Sabi, wala naman. Di kayo naniniwala, sabi niya, pupunasin niya ang luha sa inyong mga mata. Di malaki ang panyo niya. Sabi niya, kamot ako. Sabi niya, anong ibig sabihin? Ibig ba sabihin yung punas doon, literal na pupunasin yung mata? Hindi, aalisin niya na. Wala nang kalungkutan, wala nang pighati sa lugar na yon. Purihin po ang Panginoon. Amen. Dito may pighati, dito may kalungkutan, pero doon wala. Saan yan? Sa bagong Jerusalem. Kaya may awit tayo, addanto kanta dagiti sa santos nog sangpetda sa dino. Jai Jerusalem, ta ni Jesus agtugaw to jai, nariyan at trono na. Ijay ba rua syudad. Oh, kaninong awit yon? Awit natin yon. Amen. Kaya alag sangit tayo latag to eh. Adu dagiti sangsangit tayo. Pero mapaparam. Ano bang sabi doon? At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Wala nang mamamatay doon. Sabihin mo, hindi ka na mamamatay. Purihin mo, Panginoon. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati. Wala nang pagdadalamhati. Wala nang panambitan, unang hirap man. Ang mga bagay na yon, una ay naparam na. Nawala na. Lumipas na. Maridayaw ti Apo. Amen? Kaya, doon ay wala na lahat ito. So makikita natin, the church and all the believers
will be living in the city. Hallelujah! At ano yung siyudad na yon? Tignan natin. Okay. Anong kanya? Anong mga description niya? Basahin natin sa 10. Okay. Isa-isayin natin. At dumating ang isa sa 7 anghel na may, At may 7 huling salot at nagsalita sa akin, nagsabi, halika, ipakita ko sa iyo ang babaeng kasintahan na asawa ng kordero. At dinala ako ng Espiritu isang malaki at mataas na bundok. Ipinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem na nanaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na may kaluwalhatian ng Diyos. Ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato, na gaya ng batong haspe, na balinaw na gaya ng salamin. Wow! The description, di ba? It is full of light. Walang kadiliman. Ngayon, na may isang malaking mataas na kuta na may 12 pintuan at sa mga pintuan ng 12 anghel at mga pangalang nakasulat na yaon, siyang 12 angkan ng mga anak ng Israel. Nagtataka ako noon, may kanta tayo sa himno. Kabisado niyo ba anong title ng kwan? Song 229. Himno. Song 229. Wala, di mo, 229. Agsasarak, dayto ijay. Tingnan nyo, 229. Buksan niyo yung hymnals ninyo. Agsasarak, dayto ijay, jay ruangan, ti napintas a syudad, inton dumteng, ti agsapa, kadagiti amin anay sa. Okay, nabuksan niyo yung hymno ninyo. Anong title sa English? Ang layo! Anong title sa English? Precious. The Eastern Gate. Bakit naman? Agsasarak tayo ito. Gate Ilocano na. English na, the Eastern Gate. Di ba sama ang title niyan eh? Magkikita-kita tayo dun. Di ba? Ay, bakit nga Eastern Gate? Ang tanong, bakit Eastern Gate? Bakit nga ruangan? Bakit nga? Bakit gano'n ang English niya? Di ba ang tanong, ang layo, agsasarak na ito, Jai. Ang title, Eastern Gate. Ano kayong ruangan? Di ba? Okay. Kung titignan natin, parang napakalayo. So nagkaroon ako ng curiosity, I researched that. Bakit kaya itong tinitle sa Ilocano at itong title sa English? And upon further study, in Sekaraya ba? Okay. Basta in Sekaraya, iwan doon kung Ezekiel Sekaraya, medyo ka na. Nakita ko doon na may pangalan pala ang bawat pintuan. Maliwanag to, di ba? Yung bawat tribo ay nandun sa bawat pintuan. And it so happened that the tribe of Judah is in the eastern part. Ano bang tribo tayo? Ay mga hintil tayo. Hudyo ba kayo? Hindi ako Hudyo, hindi ako Jew. I am a Filipino, therefore I am not a Jew. I am a Gentile. But praise God, salvation was open and the salvation of the Gentile come and I am one of the beneficiary of that salvation of the Gentile. Saan tayo papasok noon? Hintil tayo. Saan lipi tayo? Saan tribo tayo? Saan? Diba? Of course, we will be at the tribe of Jesus Christ. From what tribe Jesus belongs? Diba siya yung Lion of Judah. Balikan ninyo, kaya napaka-important. Bakit pa kasi isinulat-sulat itong nasa Matthew chapter 1? Panay nga nagnagan ni Kastoy, pinutot na ni Kastoy. Di ba? Di ba? Sinulat doon. Para matrace natin that he is from the tribe of David. And David is from the tribe of Judah. Therefore, if you receive the Lord Jesus Christ, and when you will be in heaven, saan ka papasok?
to the tribe of Judah sa gate. Kaya, ang sasarak tayo dyan, Eastern Gate. And who's that name? The tribe of Judah. Because Christ is the firstborn son. And we are His church. We are His bride. Alam nga, ba't nga mapantay sumunod dyan nga tribo? Dyan na tribo tayo. Amen. Amen. So, ganun yun. May 12 pintuan. At kasama tayo doon sa pintuan na yun. Hindi natin pwedeng lagpasan, hindi natin pwedeng baliwalain ang mga Israel because they are the original children of God. We are adopted, we are engrafted, but the purpose of God to His nation is still the same. Gusto pa rin niyang makasama sila, nandun sila sa kalangitan. Purihin po ang Panginoon. Kaya nga, doon sa awit natin, the 4 and 20 elders kneel around your throne. Oh, Pastor, bakit 4 and 20, 24? Bakit naman? Di ba 12 lang? Ano na naman yan? Revelation, may nag-usapan kasi natin, matatalaki na, ano na naman yun? Bakit 24 elders? Young people, Jonathan, bakit 24 elders? Uy, sa wakas po, alam mo rin. Nagbabasa ka rin pala, brother. Okay. 12 tribes and 12 disciples. Okay, so the 4 and 20. Kasama pa rin tayo doon. We are the fruit of the ministry of the apostles. Okay. 13. Di ba nandito sa silangan may 3 pintuan, sa hilagaan may 3 pintuan, sa timugan may 3 pintuan, sa kalunuran ay may 3 pintuan. At the whole city, 12 foundation, it names 12 apostle, at ang kuta ng bayan ay 12 pagsasaligan, at ang mga ito ay 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Okay. Okay. And the city, okay. At ang pagkano ng bayan ay parisukat, at ang kaniyang mga haba ay gaya ng kaniyang luwang, at sinukat ng templo ang bayan ito, 12,000 estadyo at haba at luwang ang taas nito ay nakakasukat. Okay, so makikita natin, pati sukat niya. Okay, verse 18. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspe at ang bayan ay dalisay. Sister, dalisay, nandito ka pala. Dalisay na ginto. Nakatulad ng malinis na bubog. At ang pinagsasaligan ng kuta ng bayan. So makikita natin the splendor. Alam, pumupunta tayo sa magagandang bahay, di ba? Naaamis tayo, wow, ang ganda ng bahay niya. At sa totoo lang, minsan, meron ding inggit. Huwag kayong magpaka-ipokrito, di ba? Meron din. Huwag ko na yung mata. Ni Sister Blog, posible, dalata mo ta. Sapagkat tao lamang tayo, meron pa rin. Meron pa rin. Maging totoo lang tayo. Kasi di kumamod yung balay niya. Alam niyo, nung pumunta ako sa Korea, first time ko na mag-CR, na hindi ko gagamitin yung kamay kong panghugas. First time ko. Kasi may pipindutin digital sa church na yon, sa Junjo, Seoul, Korea, mayroong pipindutin. Wow. Nung pipindutin na yon, pipindut ka. Blue, red. Nakadrawing yung puwet na mayroong ganon. Korean hindi ko maintindihan. Na-miss ako. Siguro, maganda itong red. Maganda itong red. Pinindot ko yung red. Ayaw, nasinit yung ubot ko. Yung red pala mainit. Saka yung blue. Namiss ako. Di ba? Oo. Nakaka-amaze. Sabi ko, may ganito rin sana sa bahay. Oo. May ganito rin sana sa bahay. Di ba naikon ka tapos, papasok ako sa loob ng church. First time ko rin. Sabi ko, papasok ako. Nang pumasok ako, umilaw. Umilaw. Nang nawala na ako, namatay. Sabi ko, wow, may... Kaya, ignoramos. Balik. Pero tinitignan ko. Diba? Sabi ko, ganito rin sana sa bahay. Sana. Ngayon pwede na pala. Kasi may solar ako sa bahay, solar light. Pag
natapat ka, liliwanag. Kaya halata ako kung may tao. Kasi magliliwanag. Kaya nandun sa kwarto, biglang maliwanag. May tao. Kaya sisilip ako sa bintana, hindi pala tao. Aso. Pag aso, hiilaw siya. So, ganon. Posible na pala. Naamiss na tayo sa mga ganon. Naamiss na tayo sa mga bahay na gaganyan lang. Bubukas na. Tapos, magsasalita ka lang, may voice command. Naamiss na tayo. Hindi ba tayo ma-amaze na yung inihanda ng Diyos na titirhan natin ng walang hanggan, ang lapag ay ginto? Amen. Sabi ng classmate ko noon, si Pastor Gon, sabi niya, ay, apo ko na lang. Ang hirap, lalo na pag sisingilin na kami ng tuition. No pay, no exam. Siyempre naman, sa Bible College, may karamihan naman sa amin, may sponsor, nadidelay. Minsan ng mga parents namin, hindi sila yung mga ibang mga estudyante, ay talagang umasok sa sponsor. Yung mga iba talagang walang sponsor. Basta minsan, nagtatrabaho na lang sila. Sabi niya, ang hirap talaga, no? Ano kaya? Hingin nilang natin sa Diyos. Yung tipak ng ginto na aapakan natin sa langit, pwede sanang isanla. Diba? Sometimes, kinuha natin. Pero dito, hindi man tayo makatira sa tahanan na maganda. Yung bahay natin, hindi man kasing ganda ng mga nagagandahang bahay sa mga subdivision. Ang importante, si Kristo ang nananahan sa ating buhay. Amen? Amen. Titira rin tayo doon. At doon wala nang pag-iyak. Doon wala na lahat. That is the new heaven and the new earth. Okay, describe pa natin. Okay. Daming mga ang ikalima ay sardonika niya. Nagito yung, ano pa yung nakakita? Tikas to yung, ang ika-anim ay sardio, ang ikapito ay krisolito. Kaya kung nagnagandag ito yung mamamahaling hiyasan. Ang ikawali, berilyo, ang ikasya may topasyo, crisopasyo, jacinto, amatista. At sabi niya rito sa 21, at ang 12 pintuan ay 12 perlas, at ang bawat pinto ay isang perlas, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto. Wow. Imagine ko na Sabi ko, Pastor, literal ba yan? Kay literal o kay figurative? Ang pinapakita nito, ganoon po ka-glorious yung tirahan natin sa langit. Hindi maikukumpara sa lugar na ating kinatitirhan ngayon. Tingnan nyo, ang daming yung sa mga engineering and architects, they design new models of houses. Nung panahon nila, uso. Nung tayong bata pa, ang uso noon na bahay, naalala niyo yung uso nung panahon natin, noong mga 1980s, 1970s. Anong uso noon, Sister Dali? Yung bahay ay may hagdan, tapos doon sa baba, doon kayo maglalaro. Tapos doon, sahig. Uso noon, ganun noon ang bahay. At pag may ganun ka ng bahay noon, ay medyo, meron ka ng di ba? Oo. Tapos nauso yung mga bahay na bungalow type. Ang dami ng mga nauso. Tapos na-out model ng bagong mga design. Ibig sabihin, hindi perpektong mga tahanan dito. Meron ka parang hanapin, hindi ka masasatisfy. Doon masasatisfy ka na. Di ba? So ang tao, wala namang satisfaction. But in this place, there will be a place of satisfaction for all the comfort that you are imagining will be happening in that place. Okay, sa 22. 22 tayo. Okay. 22. Sabi niya rito, at ipinakita sa akin ang ilog ng tubig na buhay, nagniningning na gaya ng bubog, lumalabas sa luklukan ng Diyos at kordero. Bilib na tayo sa mga karagatan natin. Pag nakapunta kayo sa mga lugar na ang linaw ng tubig, ganda, lalo na sa mga karagatan. Pag napunta ka sa Boracay,
Ang ganda ng tubig nila doon. Wow. Ang lalim. Pero maganda rin ang Nalburakay. Hindi ko ipagpapalit ang lugar na beach na aking pinanggalingan. The Nalburakay. White sand din. Ang ganda rin. Di ba? Pinakita niyo yung lugar ko, pinakita ko rin yun. Ganda rin. Oo. At Bulurakay. Bulurakay. Ganda rin, di ba? Pag nakakita ka, ang daming pinapakita mga gandang lugar dito sa mundong ito. Na-amaze na tayo. Nakaka-amaze. Pero alam nyo ba na mas nakaka-amaze? Yung, sabi niya rito, ang linaw na dumadaloy. Nakakainganyo. Refreshing. Refreshing ang welcome, mga brothers. Gaganda ng mga noo ninyo. Okay. So, sabi niya rito, sa gitna ng lansangang yaon ay ang dako rito ilog at sa iday doon, dito na mga punong kahoy ng buhay. Okay, punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga, namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon nito ay punong kahoy na pangpagaling sa mga bansa. Pangpagaling sa bansa. Alam niyo ba itong verse na ito ginagamit ni Atoy? Ni Dr. Atoy? Ginagamit ni Dr. Atoy na ang mga nandito sa paligid natin ay nakakagamot sa atin. Nawala nga lang ni Pastora yung aklat niya, written by the Seventh-day Adventist doctor. Lahat ng tanim sa paligid natin ay may kayang gamutin. Kaya nung nagkasakit ako, si Pastora, lahat ng dahon sa paligid namin, inilaga. Dahon ng mangga, dahon ng sampalok, hinaluan ng dahon ng, linagyan ng lemongrass, lahat na. Linagyan ng luyang dilaw, ipinainom sa akin. Ako naman, wala akong magawa. Hilang nga, inom ka, tanugal, maing ka, yan. At nakatulong. Di ba? Pag may sakit ang tiyan, bayabas. Doon sa New Jerusalem, ang puno doon ay pagkain ng kanyang bunga, ang dahon ay nakapagpapagaling. Pastor, sabi wala nang sakit. Wala nang ang sakit. Pero, ang ibig sabihin nun, dahil nandun yun, wala nang karamdaman. Kaya, alam nyo, nung makita ito nung ipakita si John de Beloved mismo, na-amaze. Na-amaze. Kasi nasaan si John de Beloved nang ipakita ito? Nasa island of Patmos siya. And he's in the island of Patmos. Nung ma-amaze siya, alam niyo ang kanyang sinabi? Okay, pero basahin natin. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa. At ang luklukan ng Diyos at Kordero naroon at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga likipin. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan sa kanilang mga noo. At sa araw at hindi magkakaroon pa ng gabi at sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni liwanag man ng araw, sapagkat liliwanagan sila ng Panginoong Diyos at sila'y magkahari magpakailanman. Purihin po ang Panginoon. At sinabi niya sa akin ang mga salitang ito, tapat ang tunay ang Panginoong Diyos, ng mga espiritu, ng mga propeta ay nagsugo sa kanyang anghel upang ipakita sa kanyang mga lipin ng mga bagay ay kinakailangang mangyari madali. At narito, ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita at hula ng aklat na ito. At akong si Juan, ako ay nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita ay nagpatirapa ako at sumamba sa harapan ng hell na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako ay kapwa mo alipin. At iyong mga kapatid na mga propeta at nang tumutupad sa mga salita ng aklat na ito, sumamba ka sa Diyos. At sinabi niya sa akin, huwag mong tatatakan ang mga salita ng hula ng aklat na ito, sapagkat malapit na ang panahon. Ang liko ay magpapakaliko pa, ang marumi ay magpapakarumi pa, ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpapakanal pa. Narito ako'y madaling pumarito at ang aking gantimpalan ay sa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ako ang Alpha at ang Omega,
at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Mapapalad ang mga naghuhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng pintuan. Okay. Okay. Anong sabi doon sa bandang huli? Okay. Saan na yun? Binabasa ko. Nawala. Tungkol ng mga... Okay. 20. At sumaksi ang mga kabayan nito. Sabi, oo, ako'y madaling pumarito. Alam niyo sabi ni John? Nung ipakita sa kanya yung 21, yung 22, at nag-utos ang Panginoon na ako'y paparito, bibigyan kita ng magandang pala. Alam mo sabi ni John, beloved? Lord, pumarito ka na. Come quickly. Diba? Ang daming paghihirap dito. Ang dami nating mga nararanasan. Pero alam nyo po, lahat yan mapaparam pag tayo ay umuwi na sa ating tahanan. Amen. Pero mayroon tayong dapat gawin. Ang mga matuwid ay dapat patuloy na magkamakatuwid. Ang mga banal ay patuloy na magpaka-banal. Purihin po ang Panginoon. Si John the Beloved, nung makita niya ito, na yung anghel na nagpakita sa kanya, lumuhod na siya eh. Ganoon naman ang tao kung minsan, lumuhod na siya. Pero alam niyo, rinibig siya ng anghel. Huwag kang maingat ka sa paggawa niyan. Pareho mo rin akong alipin. Tingnan ninyo. Okay, malayo man sa topic natin, but I want to tell you, yung mga himala na ginagawa ng Diyos sa atin, hindi tao ang gumawa nun. Diyos. Amen? Huwag niyong sambahin yung tao. May mga iba pa, sumasamba pa ng anghel. Umatin ako sa isang sekta noon. Sabi niya, sino ako sa akala niyo? Sabi ng iba, ikaw si San Rafael. Ikaw si ganito. Sabi niya, mali kayong lahat. Ako si San Miguel. Alam niya na kung anong sekta yun. Umatin talaga ako, prayer meeting nila, ganun. Sabi ko, pati anghel, sinasamba nila. Hindi po dapat sambahin ng anghel, kapwa rin natin silang lingkod. Amen? Hindi pwedeng sambahin ng pastor. Merong mga Kristiyano, pupunta lang kasi magaling daw yung pastor, guwapo raw yung pastor. Baka pumupunta naman kayo rito dahil guwapo yung pastor ninyo. Diba? Oh, gwapo yung pastor. Manang ganun. Inglesero yung pastor. Na pag pumunta siya sa ibang church, hindi na siya nabibless. Ano? Hindi po ganun. Ang pinaglilingkuran natin, Diyos. Amen? Yan ang alipin. Oh, may mga pagdurusa tayo, Mara. Ang daming problema. Sino rito walang problema? Isisend ko na kayo sa mental hospital. Ngay, may problema lahat tayo. Pero darating ang panahon, lahat ng pagdurusa, lahat mawawala. Purihin po ang Panginoon. Napakaganda. Ngunit siguruhin niyo ito. At kung sino man ang magalis ng masala, huwag nating dagdagan at ang banal na kasulatan. Huwag kayong maniwala na ang tao, ngayon, mayroong mga sumasamba na sa tao. Di ba? Dito sa Pilipinas, mayroong daw bagong Jerusalem. Sa Davao daw. At nandun daw ang Son of God. Grabe. Ang daming nabubulag. Ang daming hindi nila nakikita. Kaya nga, ang aking pakiusap sa inyo, basahin ninyo ang inyong mga Biblia. Alamin ninyo ang katotohanan. Ang dami nilang nabubulag. Alam mo, nagsasakripisyo sila para makarating daw sila sa New Jerusalem. Nagtitinda ng biskotso, nagtitinda ng mga ballpen, na mamalimos. Minsan may pumunta sa bahay. Natutulog ba naman ang tatay ko? Ginigising siya, kumakanta siya doon, love gift po. Sabi ko, tinigilan ko talaga. Nakatricycle pa ako, tumigil ako. Sabi ko, kapatid, sabi ko, natutulog yung father ko. Kay Kibuloy yan, ano? Kay Kibuloy yan, ano? Hindi nung umalis na. Oh, umalis na talaga. Ginagamit nyo. Sabi ko, gagamitin mo pa yan, mamamalimos ka. Sabi ko,
Dalawa lang kami, kaya matapang ako. Pero mas matapang si Pastor Ben. Mayroong nagpipreach. May nagpipreach doon sa bus. Ilang kaming apat kaming magkakasama. Magkasunod, hindi kami magkatabi ni Pastor Ben. May nagpreach. Sabi ni Pastor Ben, galing, ang tapang, sabi niya. Tapos kumuha ng offering. Kumuha ng offering sa bus. Good. Sabi niya, Brad, pagkatapos mo, puka rito. Bakante sa upuan niya. Medyo malapit din. Umupo. Sabi niya kagad, Brad, pulubi ba ang Diyos mo? Yun ang sinabi niya. Sabi ko, Pastor, dami nila. Pay mo nga kaya, kung na kaya mo at pulubi daw ba ang Diyos? Kung ano nung pinaggagawa nila. At minsan dinidiyos na natin yung ang dami. Pati mga churches, dinidiyos na nila yung kanilang mga pastor. At pag nasa mga churches sila sa kanilang mga lugar, ayaw nilang mag-church. Kasi daw, wala, hindi ako mabibless dyan. Kasi yung pastor dyan, bakit? Sa pastor ba nakatuon yung paglilingkod mo? Kasi yung pastor dyan, kung mag-English, mali-mali yung grammar bakit? Doon ba nakabase? Kasi yung pastor namin, okay, brother and sister, is standing up and let us worship the Lord. Kakalungkot, dito sa San Miguel, mayroong mga napaka-aktibo sa Hong Kong. Pagdating dito, wala na yung activeness nila. Napaka-aktibo nila sa Manila, sa Baguio. Pagdating sa San Miguel, hindi mo makita ang pagkakristyano nila. Bakit? Kasi nga, barbaryutik yung church natin. Yung pastor, barbaryutik. Pero hindi niya alam, yung Diyos dito, yun ang Diyos na buhay na pinaglilingkuran natin. Amen! Hindi man magaling mag-English si Pastor Pader, magaling namang mag-Ilocano at mag-Tagalog. Di ba? Bakit? May pahayag lang ang salita ng Panginoon, hindi naman si Pastor Pader ang dahilan kung bakit nandito kayo sa church, di ba? Kung siyang dahilan, di huwag kayong umaten. Bye-bye. Ano lang yun? Huwag tayong maglingkod sa tao. Amen? Huwag tayong maglingkod sa tao. Yung paglingkuran natin ng Diyos. Kasi ang tao, pareho din nating alipin sa harapan ng Diyos. Dagiti pilosopo ko nada, dayta nga tao, mangmangan latin na po'y. Agsidsidamot lang, ti saluyot. Tapos daydayawom kit din. Mapamalag CR dayta. Hindi Diyosum kit din. Di ba? Ano yun? Kaya nga minsan, paalala din sa ating mga pastor, minsan ganun din. Mayroong mga pagkakatunog ganun. Gusto mo paglingkuran ka? Hindi. We are called to serve. Kaya nga, mayroong meeting ng mga pastor dyan minsan sa Lumino, may dumating na pastor, nakakwintas, nakaduting sing-sing na. Lahat sila nag-bless. Sabi ko, hindi na ako ka-attend sa meeting na ito. Sinasamba na yung pastor. Hindi po. Si John, sasambahin niya na yung anghel, pero ang sabi ng anghel, mag-ingat ka sa ginagawa mo. Alipin din akong kagaya mo. Sambahin mo ang Diyos. At maging tapat ka. Kasi, darating ang panahon, doon din tayo sasamba. Kaya huwag ka nang maghanap pa. Buti nga, yung church natin, aircon Di ba? Di ba? Praise the Lord for that. Pero huwag ka nang maghanap na dito dito sa church mayroon pang, pag nainitan ka, may tatabi sa'yo, papaypayan ka pa. Huwag ka nang maghanap ng gano'n na church. Huwag ka nang maghanap ng pastor na Inglesero. Ang hanapin mo, yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? By the way, makukumpleto lahat yan. Habang nandito tayo sa mundong ito, marami tayong hinahanap. Marami tayong gustong marating. Pero, dagiti bindisyon, nga masagsagrapan nyo tata. Ngayon tumatawa kayo. You enjoy the blessing. You are enjoying the joy that God has given. Gaya ng topic natin sa evening devotion natin. You're enjoying the joy. Pero alam nyo ba, tilamsik lamang yan. Maybe today you are blessed by God. Magandang bahay mo. Tilamsik lamang yan. Binibless ka ng Panginoon. Financially, hindi ka nahihirapan. Tilamsik lamang yan. Kahit anuman, may mga pagkukulang pa rin. Pero darating ang panahon, hindi na tilamsik ang lalakaran natin. We will go doon mismo sa puno
ng pagpapala, the new heaven and the new earth. Okay? 5 minutes? Is there any question? Tungkol lang po sa anghel. Oo. Kasi doon sa Lumang Tipal, di ba, sinugo ng Diyos Ama yung anghel sa pamamagitan ng apoy kay Moises. Dito naman sa Revelation, sinugo din ni Kristo ang anghel para ipahayag. Ano ba yun? Di ba, ang anghel isang uri din ng espiritu. Kasi ang anghel dalawa rin eh. Okay. Masama at mabuti na espiritu. Hindi kasi natin pinag-aralan ng geology. Okay. Ang anghel ay kapareho rin nating lingkod. They are not yung wala lang silang physical na kaanyuan. Okay. But they are also like us na may emosyon, may sariling kagustuhan. Kaya nga, ang mga anghel ay mga lingkod. They are created nung create ang heavens. Kaya nga plural yon, heavens. God created heavens. In Hebrew, Shamajim. Kasama doon ang angelic host. At ang trabaho nila, they are guarding the throne of God. They are worshiping God. And they are messengers. Kaya ang anghel ay trabaho niya ay messengers. Kaya throughout the Bible, makikita natin na may mga inutusan ng Diyos na nagbibigay message sa mga tao. Okay, messenger sila. Sinusugo niya ang mga anghel. Okay. At sa Bible, mayroon lamang 3 pinangalanan na sinugo ng Diyos na magmensahe. Si Angel Michael, Gabriel, at sino yung isa? Sino? 3 lamang pinangalanan, si Lucifer. But there are many angels. But 1/3 of them rebelled against God. And they become the demonic forces of evil. Okay. Yung mga anghel na ito ay nahati sa 3 na type. It is the cherubim, archangel, and seraphim. Okay. Itong cherubim, the rule is to guard the throne of God. Seraphim, they are singers. Singers, singing worship to the Lord. Kaya kasama natin silang magpupuri sa Panginoon. Okay. And then, yung pangatlo, archangel. They are nagpupunta na nagbibigay ng mensahe. Okay. Ito. Sino bang walang mas mataas sa kanila, pero they have their own ministry. Okay? Okay. Si Lucifer, medyo dalawa yung katungkulan niya. He is the anointed cherub. At the same time, he is an archangel. Kaya dahil dito, nagmayabang siya. So, ibig sabihin, may sarili din siyang kagustuhan. Dahil dito, bumagsak siya at nagkaroon ng pride at saka sin doon sa mga anghel na ito at kasama sila doon sa napalayas. Kaya nga po, yung iba, nandun sa Tartarus, nakabilanggo. Pagdating ng tribulation, mapapalaya sila para pahirapan ang mga tao. At sabi niya, itong mga ito ay mapaparusahan, mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Okay. But the angels are ministering to us. They are called to minister to us. At kaya nga, sinabi din sa Psalm chapter okay, pero sa Hebrews muna. Sa Hebrews sabi niya, at saka sa Psalm sabi niya, nag-question yung nag-question yung, may question doon. Ano ba ang tao na yung iniisip? Na mas mababa kaysa anghel. Yun ang sabi doon. Pero iniisip mo, binigyan mo ng pagkakataon. And we are the crown of His creation. Pero pag-aralan natin yung angelology na yan. So yung tanong mo, brother, they are minister. Espiritu lang ba din talaga sila? Walang sinabi ng Bible na may body sila. But may mga illustration, may mga sinabi doon na they have their wings, okay? Lalo yung mga seraphim. But let us remember that in the Bible, ay pati ang Diyos ay sinabi niyang mayroong kamay, mayroong mata.
Ang tawag doon ay anthropomorphic expression para lamang may paliwanag yung may paintindi sa tao sa kanyang pinit mind at may palintindihan niya yung infinite being. Paano mo maintindihan na ang Diyos ay tumutugon sa panalangin, nakikinig sa panalangin? Paano natin maintindihan? Kaya ang tenga ng Diyos ay laging bukas. Paano maintindihan na tumutulong ang Diyos? Ang kamay ng Diyos ay inaabot niya. Di ba sinasabi niya yon? Ang tawag doon ay anthropomorphic expression. So that we could understand with our finite being what God can able to do to us. Kaya sabi niya, ang kamay ng Panginoon ay nandyan, laging hawakan ng kanyang right hand. It is the protection of the Lord. So, gano'n naman. So, sa Bible, hindi niya sinabi na may mga katawan sila, but they are angelic hosts. Whether they are spirit or soul, yun na yun. Wala silang physical body. But they are servants. Meron nagsabi na sila na yung sugo, sila na yung anghel. Kaya kung talaga Kasi, tao... ba't sinasabi kasi nila na silang sugo? Kasi messenger kasi ang ibig sabihin ng anghel. Kaya nga doon sa sinabi niya, that messenger from the east, ginamit naman ito ng ating mga kaibigan na yung messenger of the east daw ay si Manalo. Yan naman. So, sabi ko nga, they can use the Bible on their own for their own benefits. Ang tawag doon sa pag-aaral ng Biblia na yon ay deductive study. Kukuha lang sila ng mga bersikulo na magsusuporta sa kanilang mga pananaw. Kung ganun tayo, ang dami rin nating may kayat. Kung ganun tayo, no, we are studying the Bible from cover to cover, inductive kind of study, sasaliksikin natin. Ano bang sinasabi ng Biblia? Kaya hindi bawal na magbasa kayo ng Biblia, mag-aaral kayo ng Biblia. Hindi. Sa kanila bawal kasi deductive sila. Deductive kasi sila Bible cutter sila. Kaya bawal kasi papalitan nila. Halimbawa, ang iglesia ng Diyos, papalitan nila ng iglesia ni Kristo. Kung tayo, hindi natin papalitan, nakalagay doon. To the church and assembly of the firstborn. Kung ganun lang tayo, pwede rin natin sabihin na ganun. Whose name is written in heaven. Pero hindi natin sinasabi kasi ang alam natin kaligtasan, tanggapin si Jesus bilang Panginoon ng pagligtas. So may mga ganon. Ginagamit nila. Kasi ang mga angel ay sugo din. Okay. Sinusugo ng Diyos. Okay. So time na po. And let us bow down our heads and let us pray. Panginoon, salamat po. Mayroon kaming pag-asa sa buhay na walang hanggan. At dahil may pag-asa kami sa buhay na walang hanggan, Panginoong Diyos, dito man sa mundong ito, maraming pagdalamhati, may mga pagsubok, may mga kalungkutan. At minsan, Panginoon, we are not living comforting life. Ngunit salamat, ang pag-asa po namin ay nasa sayo. Inihandaan mo kami ng bagong langit at bagong lupa, the New Jerusalem. Ito inihanda ng iyong mga kamay. Kaya nang sinabi mo sa John chapter 14, ako'y paruroon at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. At kung ako'y pupunta at ihanda ko ng titirahan, ako'y muling babalik. At sinabi mo, Panginoon, na kukunin niyo kami at makikita kami sa iyo ng mga walang hanggan. We are hoping for that, O God, na dito man sa mundong ito, hindi man po kami magkamit ng maraming karangyaan o ano pa man. But Lord, we know that you have prepared a place for us. Bless each one of us. Sabi mo, kailangan po naming magpakabanal, maging totoo, maging tapat sa aming paglilingkod. And hindi po kami maglilingkod sa tao, hindi kami sasamba sa tao, kundi sa iyo lamang. Lord, we want to go to that place and we want to be a part of that new heaven in new earth. Thank you, Lord. Thank you, O God. In Jesus' name, amen. We have a 5 minutes interaction.